Praise God. Okay. May asan ka na? May. May. It's 9:09 a.m. Smart. Device unlocked. YouTube. Mary's Boy Child Lyrics Dash Host. Visit advertise. Unlabeled. 1 second. Sponsored done. Video. Spot. 1 second. Visit advertise. Visit advertise. Unlabeled. Sponsored done. Video. Click. Spot. Unlabeled. Visit advertise. Unlabeled. Video player. Double tap to show controls. Double tap to activate it. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Heart now hear the angels sing, a new King born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen to what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, Hi. they see a bright new shining Good morning. star. Happy Christmas. They hear a choir sing, the music seemed to come from afar. Good morning. Ako po ang inyong lingkod, Pastor JB. Araw ng Lunes, Came to at Bethlehem. 13 po sa buwan ng Nobyembre 2023. They found no place to bear her child. Merry Christmas and a prosperous New Year. Heart now hear the angels sing, a new King born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen to what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. By and by they find a little nook in a stable. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega and Metro Manila and over the world. And in a Tayo po'y magkakasama sa isang maikling minuto Mary's little sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible Happy birthday and you have many more birthdays to come. Sa lahat po ng mga birthday celebrant. Jesus Christ was born on Christmas. Good morning, Philippines and over the world. Heart now hear the angels sing, a new King born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen to what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. Alright. Yan po ang ating ang ating pambungad na bilang, ang awiting pinamagatang Mary's Poor Child ni Jose Marichan. Ayan, good morning po sa lahat, and ngayon po ay 13 sa buwan ng
Nobyembre 2023. At Paskong Pasko na po, no? Kaya binabati po natin ng Merry Christmas ang ating pong mga kapatid sa pananampalataya, no? Over the Philippines, Mega and Metro Manila and over the world, no? Ay yan, expect natin na punong-puno na yung mga pamilihan like Divisoria, yung mga mamimili sa Divisoria, yung mga shopping mall. Ayan, so simula po ngayong araw ay patutupad po ang tinatawag na mall hour operating simula po alas 11 ng tanghali hanggang alas 11 ng hating gabi. Ayan. 11 to 11 ang lahat po ng mga mall sa Metro Manila dahil po sa para maiwasan po yung tinatawag na traffic, no? Kaya medyo nag-adjust ang mga mall na kung saan po ay alas 11 na ng umaga ang pag-o-open, no? Kaya inaasahan po natin na yung mga kababayan nating mamimili ay kanila pong dadagsain, ano, ito pong mga shopping mall like Divisoria at iba pa pong mga pamilihan. Ayan. Ako po ang inyong lingkod, Pastor JB. Mubati po sa lahat ng mga viewers natin, mga nagla-like sa atin, siyempre po sa ating YouTube channel, Facebook, Instagram, Reel, at iba pa nating platform, maging sa ating pong TikTok channel. Ayan. So, kompleto na tayo, no? Kompleto na at doon mo mapapanood ang ating video ngayong umaga after po na may upload natin. So, good morning po. Good morning sa lahat ng ating pong mga viewers. Siyempre po, ang programang ito ay atid sa inyo ng P-Joyce Massage, tanggal ang back pain, headache, muscle pain, at iba pang sakit sa kasuan. Ito po ay sa 4th floor ng Farmers Plaza at 2nd floor ng Ali Mall, Cubao, Quezon City. No? Mas mainam gamitin ng Pauliniment. Pauliniment po ay sigurado, garantisado, mabisa at mabibili sa lahat ng mga Mercury Drugstore at Watson nationwide. Pauliniment. Ayan. Kaya punta na kayo sa P-Joyce Massage. Open ng 10 a.m. to 9 p.m. 11 a.m. ngayon to 9 p.m. daily, mga kapatid. Ayan. P-Joyce Massage. 4th floor ng Farmers Plaza at 2nd floor ng Ali Mall Cubao. Sa 2nd floor ng Ali Mall, tapat po ng Eyelash at Trunex, mga ka-FB. Ayan. So, to God with the glory. And, siyempre po, ang DGC Laundry Shop at Barangay 138 Captain Joe Apartment, Pasay City. Ayan. Open ng 8 a.m. to 6 p.m. Monday to Saturday. Pagkaaraw po ng Linggo, 1 p.m. to 6 p.m. Si Mami Glo, hanapin nyo ha. Gusto kayo magpalaba kung kayo taga dito lang sa Cabrera. Ayun. DGC Laundry Shop at Barangay 138 Captain Joe Apartment, Pasay City. Okay, so napag-usapan natin, malapit na nga po yung Kapaskuhan, no? So, and ano ba yung tawag dito? Ano ba yung ginagawa ng mga Pilipino during the Christmas season? So, bakit nga ba kailangan ipagdiwang ang Pasko? No? Ipagdiriwang natin ang Pasko dahil po sa kahabagan ng Panginoon na inalay ng Ama ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang ang lahat ng tao ay maligtas sa kasalanan. So, kaya po may tinatawag na Pasko. Pasko ng pagkabuhay, Pasko ng pagsilang. So, ito po yung pagsilang, no, ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay nagkatawang tao, no? At ang ibig sabihin po ng Pasko, ito po ay pagbibigay, pagmamahalan, pagpapatawad, no? Usually everyday naman Pasko, no? Ito po yung ginagawa ng mga Kristiyano. Ngayon, ano ba yung tradisyon, no? Ano ba yung tradisyon ng Kapaskuhan? Ang tradisyon ng Kapaskuhan, ito po yung paghahanda, pagbibigay, pagbibili ng mga Noche Buena, no? Ang mga Christmas party, gathering party, exchange gift, ano pa ba yung mga nakaugalian? At syempre po ang Noche Buena. Ayun. Media Noche, kapag ka New Year,
Noche Buena naman kapag Pasko. Ayan. So iba-iba po yung katawagan. Ayan. So yan po yung yan po ang ating sa mga susunod ay ating i-discuss. Ano nga ba ang kaalagaan ng Pasko sa buhay ng tao? Bakit kailangan ipagdiwang ang Pasko? So, bibitinin muna namin kayo dyan. No? And before our start, siyempre po ay tayo po muna ismandaling manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Father, salamat po, Panginoon, sa iyong mga biyaya, kadakilaan sa araw na ito, Lord. I pray, kami po'y dumudulog na may pagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran. Ano man po ang aming pong mga nagawang, hindi kalugod-lugod sa iyo. Father, salamat po at kami po'y nilinis ng iyong banal na dugo. Panginoon, kami po'y dapat humingi ng tawad, magpatawad. Lord, kalimutan namin anumang bagay na mga tampuhan, inggitan, sama ng loob sa aming kapwa-tao. Father, salamat po sa mga tinatamasa naming biyaya sa araw-araw. Panginoon, dumudulog kami sa iyo, nagpapakumbaba at umihingi ng tawad, Panginoon. Lord, I pray na naman pong gagawin mo sa araw na ito ay maging makabuluhan sa bawat isa sa amin. Father, maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God! Okay. Sabi ko nga, bibitinin muna namin kayo doon sa discussion natin tungkol sa diwa ng Kapaskuhan. So dito muna tayo sa inanda ni Mami Glo. Ano yung ano yan? 2 Timothy chapter 3 verse 14. Okay. Ikaw magpatuloy ka sa mga aral ng tutunan Mm. at matibay mong pinaniniwala Yun. sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. 15. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng katulungan tungo sa kaligtasan Ayun. sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, Ayun. at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. 17. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Okay. So, paborito ko yung verse 15. No? Ito yung ating itatakel. No? Ano nakalagay sa verse 15? Pakibasa nga ulit. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Iyon. Okay. To God with the glory. So, pag-usapan natin itong verse 15. No? Dito po sa verse 15, sinasabi dito, simula nung bata pa tayo, alam na natin na may Biblia. No? Alam na natin na mayroong Biblia. Dito sa ating 2 Timothy chapter 3 verse 14 to 15. So dito tayo sa 15. No? Alam na natin na may mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Nung bata pa ako, ay namulat ako dun sa mga tinatawag na katikism. Nabutan mo yun, May? Yung mga katikismo. Teacher nga ako sa katikis. Ayun, okay. So yan. At meron pa silang mga iba pang ginagawa para ipangaral ang salita ng Diyos. So siyempre nung bata pa tayo ay bininyagan sa Katoliko. Ako din po ay bininyagan din sa Katoliko, no? At yung salitang binyag, yun po yung tinatawag na tradisyon. Yung salitang binyag, yun yung ang ginagawa ng pare yung may mga ninong at ninang at ikaw ay winiwisi ka ng water. No? Yun po yung binyag sa isang sanggol. No? But, nung tayo lumaki na, kailangan natin na mabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Kailangan nating may lubog sa tubig sa pamamagitan ng bautismo. At sinasabi dito sa verse 15, simula nung bata pa tayo, alam na natin ang katuruan. Alam na natin ang banal na kasulatan. Kaya dito, hindi tayo dapat madadaya dito. Kasi simula pala nung bata pa tayo, according to the Bible, ay mayroon ng tinatawag na Biblia. Mayroon ng Word of God. Mayroon ng kapahayagan na salita ng Diyos. Kasi si Jesus, simula nung bata pa siya, no, siya po ay nagmi-mission na. Siya po ay nagmi-ministry na.
No? Siya po ay nangangaral na ng Word of God. At sa kanyang pangangaral ng Word of God, no, bata pa si Jesus. Pero siya po ay nagsishare na ng Word of God. Kita mo? No? At sa kanyang pangangaral ng Word of God, ay marami na po yung tumatalima. Marami na po yung na tumatanggap ng kaligtasan. At marami na ang sumusunod sa Panginoong Hesus. Ibig sabihin, nung time pala na yon, ay meron ang tinatawag na salvation. At itinuturo na ni Jesus ang kaligtasan. No, di ba? So, kung mapapansin natin, simula nung ating kabataan ay inuhubog na tayo sa salita ng Diyos. Hanggang ngayon ay inuhubog tayo sa salita ng Diyos. Kaya hindi ka kailangang madaya, no? Hindi ka kailangang maturuan ng mga maling katuruan. Kasi simula nung bata pa tayo ay pinangangaral na ang salita ng Diyos. Pero nakakalungkot, marami pa ring mga tao ang hindi naniniwala na may Diyos. O naniniwalang may Diyos, pero iba salungat sa kanilang pananampalataya. Hindi sila naniniwala na yung iba nga, pag tinanong mo, naniniwala ka ba na may Diyos? Lalo na yung mga naniniwala sa sensya. Hindi sila naniniwala na mayroong Diyos. Kaya, alam mo na kapatid, from the start, ay pinapaliwanag na sa'yo simula nung bata ka pa na mayroon ng banal na kasulatan. Verse 16. Ano mo nga? Verse 16, ang lahat ng kaumpisan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamatian, sa pagtutulid sa ibang gawain, at sa pagsasanay para sa matuloy na kamukuhan. Ayon. So dito pala, mga kapatid ko sa pananampalataya, dito pala ginaguide tayo ni Lord sa pamamagitan ng Biblia at pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pagdidevotion. Dito pala ginaguide na tayo sa ating pananampalataya at tamang pakikipagrelasyon sa Diyos at sa kapwa. O di ba? Ang ganda nito, no? At dito pa lang malalaman mo na at mai-implement sa iyong buhay ang mga salita ng Diyos. So, katawag na, no, kung ang salita ng Diyos ay nagmanifest sa buhay mo, ay mayroong tinatawag na implementation. Ano po yung implementation? Implementation, application, kung paano mo may apply sa buhay mo ang pagiging Kristiyano. So, iginaguide ka, itinutuwid ka, at nililihis ka sa mga maling tahak o direksyon ng buhay mo. Verse 17. 17, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Yun, di ba? So nire-ready ka pala ng Panginoon. No, nire-ready tayo ng Panginoon para sa mga mabubuting gawain, lalo na yung mga lingkod ng Diyos. Inahanda ka na ni Lord. So ngayon pa lang ay inahanda na tayo ng Panginoon kung paano tayo mamuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. So, di ba? So, nagre-ready na tayo. Ito na yung tinatawag ni Bishop Chris sa Winners. Ito na yung tinatawag na nire-ready na tayo para sa implementation. Okay pala ito, tamang-tama ito, no? So, 'di ba? So kaya ngayong umaga, paano mo ma-implement? No? Manifestation, okay, nag-manifest na sa iyo si Lord. At implementation, application, paano mo may apply? Ito po yung napaka-importante. Na kapag nagawa mo ang mga bagay na ito, no? Kapag ka nagawa mo mga bagay na ito, ay makikita mo kung paano kumilos ang banal na espiritu sa buhay mo at maging sa buhay ng ibang tao. Kasi sa pamamagitan mo, no? Sa pamamagitan mo, magmamanifest din sa iba yung banal na espiritu. Magmamanifest din sa iba yung Holy Spirit. Transfer lang ito, transfer to transfer. Ganun lang po ang mangyayari. No? Kung makikita sa buhay mo ang pag-ibig ng Diyos. Kung makikita sa buhay mo, wala kang puot, wala kang galit, ikaw ay mapagpatawad, mapagpakumbaba, mapagpasensya, at ginagawa mo yung pamumuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos, magmamanifest din po ito sa iba. At sa pamamagitan mo, maraming mga kaluluwa
ang makakakilala sa Panginoon. Yun lang makita ng mga tao, si brother, si sister. Lagi itong maraming blessing because the love of God. Dahil sa kahabagan ng Diyos sa buhay mo. Dahil sa pagtalima mo sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya marami kang blessing. 18? Wala na, okay na. So, hanggang 17 ho ito. No? So, tandaan natin kapatid. Manifestation, application, implementation. Ito po ang topic natin ngayong umaga. Dito po sa 2 Timothy chapter 3, verse 14 to 17. Kung paano mo makita, kung paano mag-manifest sa iyong banal na espiritu, kung paano mo i-apply, at kung paano mo i-implement. So, kung hindi mo nagawa ng 2023, magagawa mo ng 2024 na ikaw ay mag-upgrade sa ministry, ikaw ay magpapagamit sa Panginoon, ikaw ay gagamitin ni Lord para sa mga taong nanlulupaypay. Tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, salamat po Panginoon sa aming po mga buhay na patuloy mong binago. Lord, I pray na patuloy kang kumilos sa aming po mga buhay sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at hari ng aming mga buhay. Father, salamat po Panginoon. Salamat sa manifestation, salamat sa application ng aming gagawin at pag-i-implement nito Panginoon kung paano namin maisabuhay at kung paano kami makapag-ikayat ng mga kaluluwa tungo sa iyong kaharian. Father, we thank you. Ito po'y magamit namin sa iyong kaluwalhatian. Pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. To God with the glory and just pray na ang lahat ng tao ay pagpalain ng Panginoon this coming 2024. Usually, everyday naman tayo pinagpapala. Manifestation, implementation, application, magawa natin. At sa ating kapwa-tao, matuto tayong magpakumbaba. To God with the glory and I pray sa mga may sakit, panalangin natin sila, share natin sila ng Word of God, tulungan natin sila sa abot ng ating makakaya. To God with the glory, purihin po ang Panginoon, tayo po ay magpatugtog. 9:31 a.m. Device unlocked. YouTube. Video play. Minimum on. Cast. Caps. More up. 9. Preview. Rewind. Play. Fast. Next video. Next video. Unlabeled. 1 second. Sponsor. 1 second. Unlabeled. Now. Minimize. Button. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says. To God with the glory! Marami po salamat at Merry Christmas. Ang Kapaskuhan ito ay patuloy na magbigay sa atin ng pag-asa, panibagong buhay, pagharap sa panibagong hamon ng buhay sa 2024. Purihin po ang Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Pastor JB. I love you people. I love you over the world. Maraming po salamat sa inyong pagtitiwala at pagsusubaybay sa ating advocacy na may kakayahang may pahayag ang salita ng Diyos sa isang malayang pamamahayag. To God with the glory, purihin ang Panginoon. I love you people. I love you over the world. Good morning, Philippines! Please like and share and subscribe sa ating Joel Brazal YouTube channel, Instagram, Reel, Facebook, ating JB Live, ang ating TikTok. Please like and share and follow mga kapatid. Thank you. God bless. Now Joseph and his wife Mary came to Bethlehem that night. They found no place to bear her child, not a single was inside. Art thou here, the angels sing, King born today.
Talkback on. Back button. Tap again to stop.